So hey, what's up everyone? This is your Queen Salisa and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, nyo ako kasi magbe-breakfast ako. Actually, it's 10 a.m. na dito sa Dubai. And ngayon pa lang ako magbe-breakfast. And look guys, how heavy my breakfast is. Ang daming kanin. Kasi brunch ko na din yan. Kaya medyo late akong nag-breakfast ngayon. Kasi grabe, nag-gain talaga ako ng timbang. But I really don't care naman na. Tinatanggap ko na yung mga bagay na kailangang tanggapin sa buhay ko. Charis. So guys, I have here, ito, paborito ko talaga to sa lahat ng dried fish guys. Itong boneless dilis. Favorite ko to. Ito ay natikman ko kauna-unahan kay na si LMJ. Yan yung pinabreakfast niya sa akin nung kasama ko sila Kuya Japper. Ayan, sina Tatay Wow. Then I have fried egg and crab paste galing kay Ate Lani. Siyempre, suka and coffee. Ayan, Team Sako, shout out. So, Queen Saliste, my channel. So, samahan niyo ako guys, mag-breakfast tayo dito sa balcony. And kung medyo yung aking background ay makalat, dead man yun na. So, mag-ano ako, ka-plastic gloves ako. Magkakamay ako, pero tinatamad ako, para malesen naman yung amoy ng natin. So, yan ang aking, muna tayo ng kape. Init, sarap. So, kain na tayo. Lord, thank you for this food that I'm about to partake. Salamat Panginoon sa nag-uumapaw na blessing. Thank you for providing everything sa buhay namin, sa buhay ko, Lord God. May you continue to bless each and everyone, yung mga nanonood nito, i-bless nyo rin po sila. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name I pray. Amen. In Jesus' name, amen. So, yun guys, eat na tayo. Igigilid ko lang tong aking crab balls. And, sobrang sarap talaga nito. Ubusin natin to. Nainit yung kanin ko, guys. Sarap. Guys, alam mo ba, pag fritong egg, gusto ko yung sana side up, pero gusto ko yung medyo crunchy yung pagkaluto sa itlog, tapos malasado yung niya, yan, yung yellow niya. Yung egg yolk niya, ayan, ganyan ang gusto ko. Inano ko sa kanin. So, yeah. Anong gusto niyong pag-usapan habang kumakain ako? So, sa mga nagtatanong guys kung ilang kilo na ako, 69 kilo na po. So, yung 70 ako ng mga nakaraan, 71 pa nga. Bumaba yung timbang ko. Kasi, inatry ko talaga na hindi na mag-dinner sa gabi. Maliban kapag weekend. Kasi, syempre, weekend na sa church ako. Tapos, tawag nito, madaming ganap. So, nag-dinner ako kapag weekend. Pero pag weekdays, hindi. Kasi nagkakape lang ako ganun. Pero, minimake sure ko na heavy yung breakfast ko. So, kaya late na ako nagbe-breakfast para diretso brunch na. Tapos pag nagutom ako, minsan, remember, kape-kape na lang, ganun. Hindi naman ako nagda-diet, guys. Wala lang. Ginabawasan ko lang talaga ang kumain kapag nandito sa bahay ng meal. Pero kagaya nito, hindi nga ako magdi-dinner. Pero yung pagkanin ko, parang hanggang dinner na po. Sarap. Sarap talaga nito guys. Tikman nyo. Kung hindi pa nakakatikim guys, ang tuyo na to. Boneless dilis siya. Medyo mahal yung kilo niya, mga 2,500 pesos. Pero, yung 1/8 naman niya, yung mga halagang 250 pesos, madami na yon. Kasi ang liliit ba naman ito, magaan lang to eh. So, peri na yan. Tapos, diba, nag-skip over ako sa church, sa HOP namin, kapag Friday. Nagdadala ako ng ganito, nagugustuhan din nila. Kaya, try nyo na rin. Malay nyo, magustuhan nyo.
sabi nila, don't talk when your mouth is full. So, hindi natin i-full para makapag-talk tayo. Sarap. Lapit na yung birthday ko. Tapos, joke ko sila. In-edit ko yung isang calendar. Tinanggal ko yung February 10 kasi yun yung birthday ko. Ito, tingnan nyo. Yan. Tinanggal ko yung 10 dyan. Joke ko sila na pinatanggal ko muna. Pero, I'm grateful na God will add another year in my life. I'm just joking lang naman. And everyone knows that birthday is important to me. Hindi lang birthday ko, birthday ng ibang tao, laging importante para sa akin. Kasi, it is a gift of life that, binibigay ng Lord sa atin. Diba? Yung mabuhay ka pa ng another year of your life, kahit nadadagdagan yung edad mo, hindi na mapipigilan yung pagtanda, okay lang yan. Dati guys, alam nyo dati, parang sabi ko, mag-stop na ako ng 30. Pag 31, 32, 33, hindi ko na idadagdag yun sa edad ko. Pero ngayon, I don't mind. I don't mind if I'm getting old. Dumadagdag man yung edad, at least you are thankful to God na you're still alive in that age, 'di ba? Kaya yung mga medyo oldies, yung mga more than 60, 50 and above, be grateful because you're still alive, 'di ba? Dapat ganun natin pinapahalagahan yung buhay na ibinibigay sa atin ng Lord. Kasi 'di ba, ang daming kinukuha na ng Lord dahil time na nila, even in their early age or young, yung mga bata pa talaga. Dami kayang namamatay. We need to be thankful kapag may dumadagdag sa atin na edad. Diba? Ganun. Tsaka siguro kapag tumatanda ka, nagbabago na rin yung pananaw mo sa buhay. Parang you want your life to be simple as it can be, or giving it to God na lang kung ano yung will niya sa buhay mo. Kasi before, ang dami kong plano, ang dami kong gustong gawin sa buhay. Pero ngayon, parang Lord, bahala ka na. Parang ikaw na yung magmaniobra ng life ko kung saan mo ako gusto dahil. Ganun na siya. Ganun na siya kasi tumatanda na ako. Pero may mga plans pa rin naman ako. May mga gusto pa rin akong gawin sa buhay ko. Pero hindi na yun something na magpapapressure ka sa mundo or sa ginagawa ng ibang tao. Ganun. Alam nyo ba? Siyempre, ang dami namin magkakapatid. Dahil kami magkakapatid, diba? Tapos, alam niyo yung payak yung pamumuhay namin. Pero, yung father namin, still, support us to provide yung pangangailangan namin talaga. And yeah, it is God who's providing all our needs. Pero yung papa ko talagang madiskarte siya. Talagang, kahit ang dami namin, yung hindi kami talaga nagugutom. Minsan walang ulam. Yung kanin, yun na yung ulam mo. Alam niyo yung kanin lulugaw, ganun. Ganun noon eh. Tanda ako, bata pa ako. Pero, tuwing may magbe-birthday sa amin, tanda ko, never na yung papa ko, never na hindi magluluto ng pansit at dapat may cake. Parang ganun sa family namin, kahit walang handa, dapat may pansit ka or may cake. And may cake, yon. You have to blow the candle, then yung daw pansit pang long life. So pag medyo nakaluwag-luwag yung tatay ko, spaghetti yun. Kaya kapag napatapat na medyo maluwag-luwag sa buhay, nagkapera yung tatay ko, tapos sumakto sa buwan kung birthday mo, mapalad ka, spaghetti ang handa mo, hindi pansit, diba? Pero
lahat kami magkakapatid makakakain. Ganon mag-provide ang Lord sa life namin. Tapos, halimbawa, tumapat na birthday mo, medyo talagang gipit sa buhay. Hindi pansit kanto ng labas mo. Pero at least you have like pansit and cake. Diba? That na everyone ay pwedeng paghati-hatian. Kaya yung mga anak ngayon, especially yung generation ngayon, Generation C and Generation Alpha, hindi nila masyadong naranasan yung hirap ng buhay ng mga millennials and yung mga year 1980s, 1990s. Diba? Ngayon, parang ano na eh. At your young age, nakakapaghanda na ng bongga. Diba? Kapag natuto ka sa ganun, pag lumaki ka, matututo ka na pahalagahan yung pera na kinikita mo. Diba? Kasi alam mo na before, ganito kami. Diba? Before, ang hirap magkaroon ng ganitong pagkain or ganitong gamit. Tapos kapag nakuha mo na siya, sobrang saya mo. Kasi syempre, before, hindi nangyayari sa life mo eh, diba? Magta-33 na ako, guys. Simple lang yung life ko ngayon. Kesa nung mga nakaraang mga taon pa. Pero, mas every year of my life, mas nagiging grateful pa ako sa Lord. Kahit gaganto-ganto lang ako, ang dami kong challenges in life, pero patuloy na kinakaya sa grace ng Lord. And thank you na lang sa Lord talaga kasi yung mga tao sa paligid ko, yun yung mga support system ko. Kaya napakahalaga din talaga, guys, lalo kapag meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, yung mga support system nyo, yung mga nasa paligid nyo, dapat positive lang talaga sila. Kasi pag hindi ako, kaya nauuso yung anxiety and depression eh. Kasi yung mga support system natin nasa paligid natin kulang or hindi maayos. Ganun. Tsaka magtiwala at maniwala lang kay God na everything will be okay. Diba? You are at your age para sumuko sa life. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Yung mga pagod natin, guys, okay lang yan. Mas may pagod pa sa atin. Diba? Kaya thankful ako lagi sa life ko eh, kahit may mga challenges ako. Kasi nilisip ko, pag nalaman ko yung challenges ng iba, maning-maning lang siguro tong sa akin. Pero, hindi mo pwede din maliitin yung challenges mo. Kasi, yung mga pagsubok natin, yun talaga yung para sa atin. Like, for example, yung challenge na para sa akin, hindi nyo kakayanin. Kasi, yun yung para sa akin. Yung challenge naman na para sa inyo, maaaring hindi ko kayanin. Kasi hindi yun para sa akin eh. So, fair lang ang Lord. Alam na kung ano yung kakayanan natin. And, He will surely help us naman in everything na pagdadaanan natin sa mundo. So, yun. So, ano itong vlog na to? Ang alam ko, kakain lang ako eh. Tignan nyo guys, I'm almost done. Malamig na yung kape ko. Alam nyo, magtatanghali na to. Tignan mo. So, siguro dahil mataas lang kami, kaya hindi ko nararamdaman yung init. Sarap ng kape. So, mahaba na to. It's time to say goodbye na, guys.
Naubos ko naman. Actually, pag dumadaldal ka pala, hindi mo namamalayan, dami mo nang nakain. Pero hindi kasi ako nag-dinner kagabi. Kaya, heavy talaga ako mag-breakfast. So yeah, that's it. Dito ko natatapusin tong vlog ko na to. Mga 2 subo na lang to guys. Ubusin ko to. At naramdaman ko lang busog nung pag-inom ko ng kape. But anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for listening guys. Patuloy na mag-iingat kayo. And kaya nyo yan. Ano man yan, kaya nyo yan. Just have faith in God. Everything will be okay by God's grace. So that's it guys. Thank you so much for watching. God bless you all and I love you all with the love of the Lord. Bye!